Lobat ka na ulit? Oo, may paaraw. Tapos ka na? Ang bilis mo naman kasayaw. Lumapit yung tatay mo sa amin. Gusto lang daw niyang ipanawagan. Yun nangyari sa'yo. Opo. 23 years old ka na? Opo, sir. Ano ba nangyari sa'yo? Na iniwan po. Iniwan ka ng asawa mo? Opo, ng wife. Opo, no. Bakit iniwan ka niya? Nung una po, nung unang months po ng pagbubuntis ko, okay naman po kami. Tas nung mga 8 months pregnant po, nagkaroon po kami ng conflict. Gawin yan bago kayo nagsimula. Anong may sumpaan kayong dalawa, di ba? Opo. Biglaan na lang po na na sabi po niya sa akin, hindi niya na daw po ako mahal. Yun po, parang sinabi niya lang po niya bigla sa akin, hindi niya na daw po ako mahal na ganito, ayaw niya na po na yung bata na lang daw po yung pananagutan niya. Masakit po sa akin yun kasi matagal din po kami nagsama. Tapos parang andali lang pong bitawan para sa kanya yung relasyon namin na gano'n. Parang biglang sinabi niya po sa akin na hindi niya na daw po ako mahal. Yun lang, parang gano'n na lang po. Parang ginawa niya po akong tissue na pagkatapos pong gamitin. Bigla na lang pong tinapon. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yun? Ayan mga kabarangay, sa mapagpalang hapon na naman sa atin lahat. Mga kababayan, nandito po ako sa mga Tarem. Kasama ko ang aking team. Kadahilan ng mga kababayan, may isang tatay na lumalapit kay Daddy Frankie. No? Kaya samahan niyo po ako mga kababayan hanggang sa dulo ng bidyong ito. Ano nga kaya ang inilalapit ni tatay? Tay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo, sir. Ano pangalan ni tatay? George po, sir. Tatay George, ilang taon na po kayo? 51, sir. Okay. Ano yung dala-dala nyo? Yung ano ko, sir, dala-dala ko to sa papunta sa bukid. Lagayan ng... Ang damo, sir, ganyan. Baon. Anong tawag sa inyo yan? Kuribot, sir. Kuribot? O, sir. Sa amin tay, bato lang. Ganyan din ako noong kabataan ko, may dala-dala ako. Lagayan ng damo. Mangunguha ako ng damo pagkain sa aking kalabaw. No? O, sir. So tay, magsasaka po kayo. O, sir, magsaka, sir. Kumusta naman ang ani ngayon? Ngunit lang, sir, ano, sir, marami kasing daga sa bukid. Ay, maraming daga dito. O, sir, sa bukid, sir, marami. Ah, Yun, sir, ang, ano, yun ang pinaka-piste dito. sa amin, tsaka yung, marami pa insekto na iba. Marami pa. O, sir. Mm. Kaya doon kami natatalo, kami magsasaka, doon kami natatalo sa ano. Hindi naman, tapos mahal pang abuno, Oo. mga pang-spray. Tay, mula nung pagkabata hanggang ngayon magsasaka pa rin kayo? Oo, sir. Hindi kayo yumayaman? Hindi, sir. Ganito pa rin, sir. Gusto mo yumaman? Wala namang concert. Hindi, tanong ko sa'yo tay, gusto mo yumaman? Eh, simple, sir. Kung sinong concert, sinong taong ayaw gustong yumaman. Mag-contractor ka. Apply ka sa ano? Saan tayo apply? PWD? Ha? Oh, DPWH? Bilyon-milyon ng pera doon tay. Ha? Oo, sir. Talagang marami doon. Yung mga kababayan, kung gusto nyong yumaman, contractor na lang tayo lahat. No? Contractor na lang. Mga kababayan, mga kabarangay, huwag niyong seryosohin yung biro ni Daddy Frankie, pero yun ay totoo. Pag gusto mong yumaman, contractor na lang. Tay, pinapatawa lang kita, ha? Ano nga pala nangyari sa anak mo yung inilalapit mo kay Daddy Frankie? Ano, sir, yung may nabuntis, sir. Nabuntis yung anak nyo? Oo, sir. Ano pangalan ng anak nyo? Mary Joy. Mary Joy. Oo, sir. Bakit? Ilang taon na po ba yung anak nyo? 23, sir. 23. So yun ang inilalapit mo kay Daddy Frankie. Oo, sir. Sige tay, samahan nyo ko at puntahan natin para makausap. Oo, sir. No? Asan pala asawa nyo tay? Nasa Bukoy yun, sir. Ay, Aguilar. Nasa? Aguilar. Nandun siya. O sige tay, samahan mo po ako tay. No? Oo, sir. Saan ang bahay mo? Ayan mga kababayan. Ay, dito. Okay. Siya yung anak nyo na, tay? Oo, sir. Ito ba yung anak ko? Ilan po ba anak nyo? Tatlo, sir. 3. Hello po. Hello po. Magandang hapon, ma'am. Pangalan nyo? Mary Joy po. Mary Joy. Sige tay, okay lang kausapin namin? Oo, sir. Saan tayo pwede mag-usap? Dito, sir. Ito bahay nyo. Opo. Pwede tumuloy? Opo, sir. Pasok po. Ang ganda ng bahay nyo, ha? Thank you po. Mga kababayan, pasok po tayo, no?
Pasok po kayo. Upo po kayo, sir. Sige, upo ka. Okay lang guys, pasok kayo. Mary Joy, Opo. ilang taon ka na? 23 po. 23. Sino kasama nyo nakatira dito? Kami pong tatlo nila, papa ko po. Papa mo, tsaka dalawang kapatid mo? Yung dalawang kapatid ko po wala po dito. Tapos yung baby ko po. Tatlo kayo kasi anak mo at Kasi- saka yung tatay mo. Ang ganda ng bahay nyo, no? Pabilog. Opo. Si papa lang po gumawa. Siya ang gumagawa. Okay. By the way, Joy, lumapit yung tatay mo sa amin. Gusto lang daw niyang ipanawagan. Yun nangyari sa'yo. Opo. 23 years old ka na. Opo, sir. Ano ba nangyari sa'yo? Na iniwan po. Iniwan ka ng asawa mo? Opo ng wife. Opo ng wife. Boyfriend pa lang, syempre. Opo. Boyfriend. Ilan taon na yung baby mo? 3 months old pa lang. 3 months pa lang. Maliit. Maliit pa. Pwede bang malaman kung bakit kanya iniwan or paano kayo nagsimula at bakit iniwan kanya? Nung una po, nung unang months po ng pagbubuntis ko, okay naman po kami. Tas nung mga 8 months pregnant po, nagkaroon po kami ng conflict kasi mag-away po kami hindi po kami goods nung mama po niya. Since parang mataas po yung ere po nila, tas kami po, eto lang, hirap lang po, ganito lang po yung buhay namin. Parang naging mababa po lalo yung tingin po nila sa akin. Kasi hindi rin po ako nakapagtapos, hindi ko po natapos yung pag-aaral ko. Tas si papa po, magbubukid. Parang dun po, mas lalong naging mababa po yung tingin po nila sa amin. Okay. Tas, Ibig mong sabihin, nag-aaral ka? opo, Saan kayo nagsimula? Nagkakilala nung boyfriend? dun po sa Dagupan. Nag-aaral kayong dalawa? Opo. Mag-classmate kayo, ganun? Hindi po, magkaibigan po, yung kaibigan ko po, tas kaibigan niya, nagkakilala po, tas pinakilala lang dito. Okay. Opo, yun. Since then, nagkaligawan kayo. Opo. Tas nabuo po yung baby po namin. So, ibig sabihin, nagligawan kayo, kayong dalawa lang. Opo. Hanggang sa nabuo, dalawa lang kayo. Opo. Bakit unang problema sinasabi mo yung biyanan? Kasi po, parang, nung una po mabait naman po yung mama po niya sa akin. Tapos nung nabuntis po ako, parang naging biglang ayaw niya na po sa akin. Siguro po kasi parang naging harang po ako sa pangarap po ng anak niya. Pero hindi po nila alam, may pangarap din naman po ako. Opo. Parang yun po yung naging tingin po nila sa akin. Hindi. So, ano ang arrangement ninyo ngayon? Kasi may anak kayong dalawa. Nag-usap po kami sa barangay po niyan. Hindi po nag-usap po kami sa barangay. May mga settle po na naganap pero hindi naman po nasusunod. Tapos hindi na lang din po kami nang hihingi ng sustento po ng bata sa ngayon kasi po pag kada may bibigay po sila, sir, parang may kapalit po na sumbat. Kaya kahit po mahirap, kinakaya po namin, pinoprovide po. Thank you naman po kami kay Lord kasi kahit po walang-wala, nakaka-provide, nakakakain, nabibili po yung mga needs ng anak ko kahit papaano po. Pero syempre, Joy, bago nyo gawin yan, bago kayo nagsimula, may sumpaan kayong dalawa, di ba? Opo. Pero paano nangyari at nawala ngayong may anak na kayo? Yun din po yung malaking tanong sa sarili ko po. Kasi parang ang ilang buwan po namin inantay yung baby po namin. Tapos parang biglaan na lang po na sabi po niya sa akin, hindi niya na daw po ako mahal. Yun po, parang sinabi na lang po niya bigla sa akin, hindi niya na daw po ako mahal na gato. Ayaw niya na po na yung bata na lang daw po yung pananagutan niya. Masakit po sa akin yun kasi matagal din po kami nagsama. Tapos parang andali lang pong bitawan para sa kanya yung relasyon namin na gano'n. Na parang ang bilis-bilis po sa kanyang sabihin na hindi na po ako mahal. Ilang taon na ba siya? 21 po. 21. Tapos biglang nawala. Opo, yun po yung masakit po. Parang biglang sinabi niya po sa akin na
hindi niya na daw po ako mahal. Yun lang, parang gano'n na lang po. Parang ginawa niya po akong tissue na pagkatapos mong gamitin. Bigla na lang pong tinapon. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yun? Masakit po, sobrang sakit po sa akin nun. Kasi parang sa status po kasi ng buhay ko, yung ex-partner ko po yung naging sandalan ko po. Since okay po kaming dalawa noon, parang siya po yung nagiging sandalan ko kapag may problema po dito sa bahay. Tapos siya po yung sumasalo po minsan. Tapos yung time po na sinabi niya po yun, parang gumuho po yung mundo. Parang gumuho po yung mundo ko that time. Kasi siya po yung nag-iisang kakampi ko na never pong sumuko sa akin. Tapos dahil lang po sa isang problema, nawala po agad yung sinabi niya po yun na hindi niya na daw po ako mahal, na yung bata na lang po ang pananagutan niya. Anong sinabi mo sa kanya nung sinabi niya yun? Actually po, ilang beses po akong sa kanya, nag-beg. Nagmakaawa po ako sa kanya para baka maayos pa po. Kaso talagang paulit-ulit niya rin pong sinabi sa akin na hindi ko po alam kung may third party or cheating po na nangyayari. Ginawa mo yun, magmakaawa sa kanya? Ilang beses? Madaming beses po. Nung buntis pa lang po ako. Oo. Ba't ganun nangyari? Siyempre noon, bago kayo magsimula, niligawan ka niya, nagmakaawa siya, no? Para makuha yung matamis na oo. Opo, yun din po. Tapos nung nabuntis may anak na kayo, hindi ba dapat pag nagkaroon kayo ng anak ay lalong maging matatag sana ang pagmamahalan nyo kasi nagbunga na yung sinimulan ninyo? Hindi po Hindi ka talaga niya pinakinggan sa pagmamakaawa mo? Hindi po nang ibabaw sa kanya yun. Parang tinapon niya na lang po bigla yung pinagsamahan po namin. Si Papa na lang po kasi ang meron kami, sir. Nahihirapan po si Papa. Kasi nakikita po niya ako dito na umiiyak po. Kasi nung pagkatapos ko mga anak, sir, tinamaan po talaga ako ng postpartum, sir. Yung halos, hindi ko na po kaya yung sakit na nararamdaman ko. Gabi-gabi po ako lumuluhod, sir. Sa harap ng crib ng anak ko, sir. Umiiyak ako. Nagmamakaawa ako, sir, kay Lord na sana mawala po yung sakit na nararamdaman ko. Buhat-buhat ko siya, sir. Nakaluhod ako. Nagpaalam po ako sa anak ko, sir, na gusto ko nang mawala, sir. Nagpaalam ako sa kanya, sir, na paano pag wala na po ako? Sino pong mag-aalaga sa kanya? Sa sobrang depressed ko, sir, nakikita ko yung sarili ko na nakabitay. Niisip ko magpakamatay, sir. Pero thankful ako, sir, kay Lord kasi hindi niya po ako pinabayaan. Hindi niya po ako pinabayaan na ipagpatuloy kung ano man po yung gusto kong gawin. Nahirapan po si Papa ko, sir, pero nilalaban po niya para po sa amin ang apo niya. Kasi kami po yung nagiging pahinga ng Papa ko. Kaya sobrang thankful ako, sir, kasi binigyan po ako ng isang tatay na wala pong sumbat. Kahit nahihirapan po, sige lang po, patuloy po nagtatrabaho para mabigay lang po yung mga needs namin. Thank you ako, sir, kasi simula nung bata ako, sir, si Papa po nag-alaga. Hanggang sa magkabibi po ako, si Papa pa rin po yung nandyan. Thankful ako, sir, kasi nandyan si Papa. Kaawa naman yung sitwasyon mo. Pero tama yung sinabi mo. Paano na yung anak mo kung nawala ka? Opo, sir. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ng asawa mo, ng ex mo, walang kinalaman yung anak nyo. Kaya hanggat nandyan ka, magpakatatag ka para sa anak mo. Opo, sir. Tandaan mo to, kapatid, anak. Kung nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo, nahihirapan ka ngayon sa anak mo, baka bukas makalawa, paglaki ng anak mo, siya naman ang ginhawa mo. Kaya wag na wag kang susuko, alang-alang sa iyong anak. Tignan mo na lang kung gaano ka kamahal ng iyong ina, ay ng iyong tatay. Ganon din sanang gawin mo pagmamahal sa iyong anak.
Mahirap lumaki ang bata na walang ina. Opo. Pinabayaan ka man ng iyong partner. Hindi ko sasabing asawa kasi iniwan ka eh. Opo. Iniwan ka man niya, magpakatatag ka, ipag-pray mo na lang siya. Sana mapag-isip pa siya ng tama. Opo. Diba? Hindi pa naman siguro huli ang lahat, lalo na pag nakita niya yung anak niya. Hindi pa ba niya pinupuntahan yung anak niya? Hindi pa. Kahit minsan di pa niya nakita? Nakita niya po sir nung nanganak po ako. Pinuntahan ka niya. Ano sabi niya nung nanganak ka? Masaya naman po siya sir. Yun lang po. Yun lang sir. Masaya naman po. Joy, naka-video ako. I-upload namin ito. Ano ang mensahe mo sa iyong partner after all ng ginagawa niya sa iyo? Dahil ginawa niyo to sa inyong dalawa eh. Naging masaya kayong dalawa. Pero ngayon bakit? Nung hirap na, bigla kang iiwanan. Ano mensahe mo sa kanya? Sana pag ready ka nang balikan kami mag-ina, sana magkaroon ka na rin ng sariling desisyon mo para sa amin. And sana maging lesson yung mistake mo sa'yo. Kasi may anak ka na, babae pa man din. Sana lang yung mga ginagawa mo, maging masaya ka at huwag mong pagsisihan. Iyaan mo, kahit mahirap yung buhay, lalaban ko tong anak ko. Very good. Para sa kanya. Yun lang, sana masaya ka. May tanong ako. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Sige. Mahal mo pa rin ba siya? Sa ngayon, sir, parang siguro, sir, nakikita ko pong parang hindi na rin. Para sa akin, sir, hindi na. Kasi lahat po ng pinagdaanan ko, sir, ginawa ko pong motivation yun, sir, eh. Para makalimutan po yung kung ano yung man yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi, sir, gusto ko pong makita siya isang araw. Yung wala na lang po siya sa akin. Okay. Dahil po sa ginawa niya. Parang deadman na lang po siya. Naniniwala ka ba sa plan ni God? Opo, sir. Yes, that's right. Totoo yan, no? Opo. Alam mo kung bakit nangyayari sa buhay natin minsan yung mga ganito, kahit sabihin nating ayaw natin. Minsan, nagpipray tayo sa isang bagay na gusto natin. Pinagpipray natin na makamit natin to. Pero bakit may binibigay siya na hindi natin gusto? Di ba? Ibig sabihin kasi nun, yung mga bagay na pinagpipray natin is hindi pa nauukol sa panahon. At maaaring yung mga pinagpipray mo is hindi nakakabuti sa'yo. At kung bakit masakit yung binigay niya sa'yo ngayon, dahil may plan si God sa buhay mo. Maaaring tinuturuan ka niya or binibigyan ka niya ng leksyon para maging mas matatag ka at ma-manage mo yung plan ni God na ibibigay sa'yo. Gusto niya maging mas matibay ka pag umabot ka na sa puntong ipagkakaloob niya. Kaya nangyayari yung mga buhay natin na ganito. Kaya kung ano man meron pinagdadaanan tayo, wag natin sumbatan si God, but cause magpatuloy tayo magtiwala kay God. Yes. Okay? Opo. Okay. Bakit mo naman nasabi sa akin na magkaroon siya ng sarili niyang desisyon doon sa asawa, partner mo? Kasi sir, dati po, ay yung unang reason niya sir, kasi sir kapag pinili po niya kami, yung mother niya, paiistapin po siya sa pag-aaral. Kapag pinili niya po yung mama niya, magpapatuloy pa rin po siya sa pag-aaral. Kaya parang mas pinili niya po yung nanay niya sir, na sundin para po makatapos siya ng pag-aaral. Pero nung kayong dalawa pa lang magsimula, hindi kasali si nanay, no? Opo. Pero ngayong may bunga na, ba't nakasali na si nanay? Kasi sir, tsaka si mama niya po yung nagbibigay po ng pang-aral niya. Kaya, parang ganun sir, challenge. Siguro sir, pag si mama niya po nagbibigay ng lahat sa kanya. Siya yung nagde-decide, Opo. ganun. Siyempre kahit anong gawin mo, apo pa rin niya yung anak mo eh. Anong mensahe mo doon sa kanya? Hello, tita. Bati na tayo. Charot. Hindi,
tita, sana po, kung ano man po yung naging, natin, naging, samaan po ng loob, sana po soon maging okay din po tayo para po sa apo ninyo. Very good. And, pagpipray ko po lagi, tita, na hindi po hanggang dito lang yung abot namin mag-ina para naman po hindi na po kami tignan ng mababa pa po sa mababa. Oo, tama yun, anak. Lagi ka magpakumbaba. Opo. Tandaan mo, ang nagpapakababa ay siyang itinataas ni God. Opo. At ang nagpapakataas ay siyang ibinababa. Opo. Okay? Salamat at naikwento mo sa akin ang buhay mo at salamat din ako sa iyong tatay dahil napakabait, mapagmahal bilang ama mo. No? Bibigyan kita ng panggatas ng anak mo, ha? Okay. Thank you so much po. Walang anuman, no? Frankie, ginawa ka pong instrument ni Lord para ginawa ka pong instrument ni Lord, Sir Frankie, para maano po yung baby ko. Nagagatas ba siya? Breastfeed, ano? Ano po, sir. Nagpa-formula po siya minsan kasi hindi po siya masatisfied po sa Oo. bed. Kain ka ng mga more on gulay, ha? Opo. Loobin ng Panginoon na makabalik ako rito. Opo. Gaya na sinabi ko, laban lang, magpakatataga. Thank you. Pagpasensyaan mo na to 5,000, ha? Okay po, Sir Frankie. Thank you so much po, sir. Thank you so much po, sir. Na marami. Walang anuman. Pasalamatan lang natin lagi ang Panginoon Opo. sa bawat blessing na dumarating sa atin. Okay? So, Joy, sabi mo, nabuntis ka nung nag-aaral ka. Hindi ko sinasabing naging masama ka or what. Lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Pero gusto ko sanang hilingin sa'yo ng iyong mensahe sa mga kapwa mo pa estudyante. Nakapulutan nila ng aral na makita nila yung nangyari sa'yo para hindi nila pamarisan. Ano yung mensahe mo sa mga estudyante natin? Yung mga nagka-college? Sa mga kapwa ko pong student yan, na may mga, kung may mga boyfriend man po kayo or ano man po na something, lagi nyo pong isipin yung magulang nyo bago po kayo gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nyo po. And be careful po sa mga pagpili po ng partner. And sana po maging wise po tayo sa pagpili ng lalaki. Kasi sa mga lalaki po, wala pong mawawala. Sa ating mga babae, malaki po yung mawawala. Yun po. And habang may nagpapaaral po, mag-aral po tayo ng mag-aral. Masarap po ang mag-aral. Yun lang po. Mahirap mag-alaga sa bahay lang, no? Opo. Mahirap pong mag-alaga ng bata, pero masarap naman po sa pakiramdam. Pero may tamang panahon para magkaroon ng baby. Opo. Better kung napagtapos na ng pag-aaral, di ba? Opo. Para mas mabigyan natin sila ng magandang future. Okay? Dahil yun ang pangarap sa atin ng ating mga magulang. Pero pangit naman na hindi pa tayo tapos, may apo na. Opo. Andoon na tayo talaga kasi ang baby talagang anghel yan. Ginawa ng Panginoon na anghel yan sa bawat mata ng tao. Kahit hindi mo kaano-ano yan mga kababayan, yung baby nakita mo, may hypnotize ka, andyan yung pagmamahal natin. Kaya nga sila tinatawag na anghel. Dahil wala silang kaalam-alam, wala silang kamuang-muang. Di ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito is yung pag-aaral, yung future. Ma'am Joy, nice meeting you. Sana makabalik si Daddy Frankie. Opo. Thank you so much. Thank you so much, sir. Bye-bye. Laban lang. Thank you Ha? po. Laban lang po. Okay po. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po. At sana po sa paglalahad namin ng kwento ng buhay ni Ma'am Joy ay maging aral po sa ating mga anak. Sa mga nag-aaral pa, ayon sa kanya, pakaingatan natin bawat desisyon natin. Piliin natin yung pagkakatiwalaan natin. Dahil mga lalaki talaga magagaling mambola. Makuha ang lahat, sasabihin lang ang lahat, makuha yung ninanais. Although hindi naman lahat mga kababayan, marami na rin nangyaring ganyan, pero pagdating sa dulo, pinapanagutan at nagpapakalalaki. Kaya lang mag-ingat po tayo
ayon kay Ma'am Joy, dahil may mga hindi nagpapaka-tatay. Nagpakalalaki lang sa umpisa at hindi na nagpaka-tatay. So ayan mga kababayan, mga kamarangay, maraming salamat po. At ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. Masasabi ko sa inyo, love you. Mahal ko po kayong lahat. At syempre mga kababayan, ako'y magpapaalala lang po, baka may hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Daddy Frankie po. At may premiere po kami tuwing 7:08 ng gabi. Para lubos ninyo po akong makilala at lubos ninyong makita kung ano yung programang ginagawa namin. Panoorin nyo po tuwing 7:08 ng gabi. Ganon din, suportahan nyo rin po ang YouTube channel ng aking paboritong asawa, si Aling Rochelle Vlog. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Puntahan nyo po mga kababayan. Makita nyo rin po yung kalagayan ng paborito kong asawa. Maganda po yun mga kababayan, promise. Maraming salamat. God bless po. Love you all po. Bye-bye.